So yun mga boss, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi ulit sa inyong lahat dyan. Ngayon nga pala ay yung gagawin naman nating sasakyan ay Mercedes-Benz E300 2015 model Engine tune up din to. Ang gagawin muna natin, tatanggalin muna natin yung throttle body nya. Medyo mahirap-hirap gawin tong mga German cars kumpara sa ibang sasakyan gaya lang American at Japanese car kasi masisikip. Wala ganong space. Pero ito medyo madali-dali naman to kasi front wheel drive siya. Unahin muna namin tanggalin yung throttle body nya. Pagkatapos nyan matanggal, lilinisan. Tapos yung spark plug naman nya. Kasi front wheel drive naman yan. Medyo masikip pa rin pero kayang-kaya naman. Pagkatapos nyan yung papalitan din natin yung yung serpentine belt. Engine belt kung tawagin. Isang belt lang naman yan, yung malaki. Pati yung isang tensioner. Kasi maingay na daw sabi ng customer. Bali dalawa yung tensioner niyan. Yung isa okay pa naman, yung isang maingay kaya yun ang papalitan natin. Medyo mabusisi lang magtanggal ng mga connector niya kasi iba nga ang mga lock niya. Hindi typical. Kaya medyo ingat lang. Ngayon pag napalitan natin yung spark plug at nalinisan na yung throttle body, isusunod naman natin dyan yung injector cleaning. Tapos yung huli na yung catalytic converter. Meron pa din kasing gagawin dyan na magpapalit din tayo ng coolant nya. Machine din yung gamit natin. Pero huli na yun, hindi ko na yata na isama yun sa video. Ngayon at medyo mabusisi lang yung nya. Akala namin nung una nasa ilalim ng intake manifold yung kanyang mga spark plug. Buti nasa gilid lang tulad ng sa American cars, nasa gilid lang siya. Medyo madali-dali dito sa may passenger side Medyo masikip talaga dun sa may driver side kasi nandun yung ECU nya. Nandun yung karamihan ng mga harness. Dito sa passenger side madali-dali lang. Yun yung una kong pinalitan. Hinuli ko na yung dun sa may sa may driver side. At bago ko nga pala pinalitan yung spark plug, pagtanggal ko kasi nung coil pack nya, maraming buhangin doon sa loob. Kaya hinanginan ko nang muna yung para matanggal lahat ng buhangin bago natin tanggalin yung spark plug. Kasi pag tinanggal natin yung spark plug na luma, may tendency na papasok sa loob yung buhangin. Kaya hinanginan muna natin para malinis siya. Para di rin ma-damage yung thread ng spark plug pati doon sa cylinder head. Kasi yung iba tinanggal ko medyo maganit pihitin dahil nga madami ng debris. Kaya nilinisan ko na muna. Yung spark plug nga pala nito 12 points, hindi yung typical na 6 corner lang. 6 points, 12 points yung 12 points na 14 mm. Yung sukat ng spark plug nya. Kasi kalimitan 6 points lang 16 or 14 ito. Alam niyo naman pagka German cars medyo kakaiba yung mga sukat na ginagamit nila. Ayan, tinatanggal ko na yung spark plug doon sa driver sa passenger side. Dinouble check ko na muna para kung parehas nga ba. Kasi yan importante pag magpapalit na spark plug. Hindi porket bumili nga ng para dyan, kailangan sukatin nyo kung tama, pares na pares ba talaga siya bago nyo ilagay. Kasi pag nagkamali yan at yung nabili ay mas mahaba, delikado. Maraming masisira sa loob ng makina. Kailangan talaga kasukat na kasukat para walang magiging problema. Yung tinatanggalan ng kasama ko dun yung sa driver side.
Diyan kasi nakapatong yung ECU niya eh. Tinanggal na lang. May mga dumadating din kasing customer kaya hindi makapag-focus kaming dalawa rito, kaya doon siya sa isang sasakyan. Yan yun, unti-unti na namin mapalitan. Yan yung gagawin ng kasama ko, itong pulis. Yung sasakyan niya na Toyota FJ Cruiser. Yung kasama ko yung gagawa dyan. Yan, double check lang natin lahat. Yan nga pala yung may-ari, yun. May di kausap. Halos lahat ng may dala siya eh. Pinamamadali na nitong isa yung sabi ko, ikaw nang gumawa niyan doon. Ako na dito para dire-diretso ang trabaho. Matagal-tagal din inabot dito kasi mga mga 4 na oras mahigit din itong sasakyan na to. Gawa nga kasi ng paputol-putol yung gawa. May times na wala ng customer, balik na naman siya dito, dalawa na naman kami. Pag may dumating, balik na naman siya doon sa isang sasakyan. Kaya paputol-putol. Ang sa masailan lang naman dito yan, na yan. Pagpapalit ng spark plug, kailangan walang magiging problema. Hindi mabibend yung electrode niya para walang maging misfire. Tsaka nga pala, pag naglinis ng throttle, kailangan wag yung gagalawin yung pinaka butterfly niya, lalo sa mga ganito, mga German cars. Minsan hindi makukuha yan ng simpleng scanner lang. Kailangan yung factory scanner talaga ng Mercedes-Benz. Kaya pag maglilinis ng throttle body, sprayan lang tapos brasin. Wag lang galawin yung pinaka butterfly niya para walang maging problema sa idling. Ayan pa. Yung vice grip kasi niram nung isa. Tinisilip ko baka ako umalis na eh. Nandun sa may bandang dulo pala yung sasakyan niya na naplatan. Sabi ko kailangan ko yan, kaya binalikan ko doon. Ayan yung natin, ginagawang sasakyan. Sa lahat nga pala ng mga subscribers natin dyan, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Hindi na nga lang tayo palaging nakakapag-upload dahil sa dami din ng ginagawa. At kung mag-upload man tayo, kailangan yung may kakaiba at may matututunan yung mga viewers natin sa bawat upload natin. Kailangan iba't ibang sasakyan. Pag may nakakapag-video lang naman ako pagka medyo kakaibang unit yung ginagawa natin, hindi yung mga typical. Kasi doon sa mga nauna kong video, gaya nung nasa Isidel ko pa ako, halos karamihan doon mayroon naman na tayo yung ginagawa dito. Pag may mga ibang brand na lang, doon kasi nakapokus tayo sa GM at Chevrolet, Cadillac. Dito iba-ibang sasakyan yung mga nagpapagawa. Magpapalit din nga pala kami ng mga spare parts dito, pero walang spare parts dito sa amin, wala kaming katagayer. Nagdadala lang yung customer namin kung anong mga pyesa yung papapalitan. Yung mga madali lang palitan, hindi naman yung ganong magtrabaho. Kasi hindi rin uubra yung lifter natin na ganyan. Kailangan yung 2-post lift talaga. Yung lifter namin medyo maliit lang yan eh. So yan yung kasama ko nandun sa FJ Cruiser. Yan yung pinaka manager namin, yung Masri. Kausap niya yung customer ng Mercedes. Kasi bago pumunta yan dito, tumawag na yan sa kanya na pupunta nga siya, kaya yun, may mga dala siyang pyesa. Yan yung engine serpentine belt na palitan ko na. Pati yung isang bearing na maingay doon malapit sa may tensioner, yun din yung pinalta natin.
Maraming salamat nga pala mga boss sa inyong panonood. Hanggang dito na lang yung ating video at yung pagpapalit natin ng coolant tsaka ng injector cleaning ay hindi ko na isama dito sa video kasi may tinignan nga ako sa aking cellphone.